Delta Whiskey, Mexico Zero Romeo Delta Whiskey. Romeo Delta. Si Lucy Letby ay ipinanganak noong January 4, 1990 sa Hereford, England. Ang ama ni Lucy na si John Lepp ay isang furniture retailer, samantalang ang kanyang ina naman na si Susan Letby ay clerk sa isang accounting firm. Maganda ang relasyon ni Lucy sa kanyang mga magulang. Lumaki siya na komportable ang kanilang pamumuhay. Nag-iisang anak lamang si Lucy, kaya ang atensyon ng kanyang mga magulang ay para sa kanya lamang. Nang makatapos ng high school, si Lucy ay pumasok sa University of Chester para mag-aral ng nursing. Naging matyaga at dedicated siya sa pag-aaral. Ang mga kababata ni Lucy ay hindi na nagulat nang nalaman nila na si Lucy ay nag-aaral para maging isang nurse. Ayon sa kanila, matagal na itong pangarap ni Lucy. Habang nasa university, nagkaroon ng pagkakataon si Lucy na magkaroon ng hands-on experience sa Liverpool Women's Hospital at Countess of Chester Hospital bilang student nurse. Si Lucy ang unang miyembro ng kanilang pamilya na nakatungtong na mag-aral sa kolehiyo, kaya ang kanyang mga magulang ay masaya at excited para sa kanyang hinaharap. Determinado si Lucy na matapos ang kanyang pag-aaral at makapagtrabaho. Kaya naman, nang siya ay makagraduate, agad siyang natanggap at nagtrabaho sa baby ward ng Countess of Chester Hospital. Sa trabaho, nagkaroon ng mga kaibigan si Lucy. Naging malapit din siya sa mga ito, kung kaya naging aktibo ang kanyang social life. Parati silang lumalabas ng mga ito pag day off. At kahit nangangarap magkaroon ng sariling pamilya si Lucy, nanatili naman siyang single at walang karelasyon dahil hindi ito ang kanyang priority. Si Lucy ay naging mahusay sa kanyang trabaho bilang nurse. May ilang beses siyang na-feature sa periodikong Chester Standard na naglalayong mag-raise ng fund para sa gagawing bagong neonatal unit ng hospital. Natanong siya sa isang interview tungkol sa kanyang trabaho. At dito sinabi ni Lucy na ang trabaho niya bilang children's nurse ay ang tulungan at suportahan ng mga sanggol na may iba't ibang klase ng pangangailangan. Masaya daw siya na makita ang progreso ng mga bata at makapagbigay ng suporta sa kanilang mga pamilya. Idinagdag niya pa na nagte-train siya para madagdagan at lumawak ang kanyang kaalaman sa intensive care area. Makalipas ang 3 taon, 2015 na matapos sa kanyang training si Lucy. Siya ay kaagad natanggap na magtrabaho sa Neonatal Intensive Care Unit ng Countess of Chester Hospital. Mabigat ang mga responsibilidad na gagampanan ni Lucy bilang nurse sa unit na ito dahil ang mga pasyente na naririto ay kritikal ang mga kalagayan. Bago nag-umpisa sa Neonatal Intensive Care Unit si Lucy, ang statistics ng mga batang namamatay sa Countess of Chester Hospital ay kapareho lamang sa ibang mga ospital sa UK. May 2015, ilang mga nurses ang ipinadala ng ospital para sa isang baby safety training course. Kasama sa mga nurses na ito si Lucy. Sa training, isa sa mga itinuro ang tungkol sa air embolism na maaaring mangyari sa paglalagay ng IV line. Pag ito daw ay na-inject sa premature baby, maaaring magdulot ito ng kamatayan sa sanggol. June 2015 na mag-umpisa na magtrabaho si Lucy sa Neonatal Intensive Care Unit. At sa panahong ito ay nag-umpisa na ding tumaas ang numero ng mga batang namamatay sa nasabing unit. Ang mga bata ay makikitaan ng improvement pagkatapos ay bigla na lang lalala ang kanilang mga kalagayan hanggang sa sila ay bawian na nga ng buhay. Kapansin-pansin din na ang mga sintomas ng mga sanggol ay halos magkakapareho. Di naman matukoy kung bakit namamatay ang mga bata. Ang tanging kapuna-puna lang ay parating natatapat na naka-duty si Lucy o kaya naman ay nasa pangangalaga niya ang mga bata na namamatay. Karamihan sa mga namatay na mga sanggol ay magkakapatid. Kung hindi kambal, ang mga ito ay triplets. June 8, 2015, 2 sanggol na kambal ang ipinanganak sa pamamagitan ng cesarean section. 1 minuto lang ang pagitan ng magkapatid sa bawat isa. Ang kambal ay ipinanganak noong sila ay 31 weeks pa lamang o 7 buwan sa sinapupunan.
Sila ay agad na dinala sa intensive care unit pagkapanganak. Noong umpisa, si Baby A na isang batang lalaki ay stable naman ang kondisyon. Ito ay nakakahinga kahit hindi bigyan ng oxygen. 7:30 PM ng gabi ay nag-umpisa na ang shift ni Lucy. Lingid sa kalaman ng lahat, maya-maya lang ay nag-inject si Lucy ng air sa bloodstream ni Baby A. Bandang 8:26 PM, tinawag na ni Lucy ang doktor dahil napansin niya ang kakaibang kulay sa kambal na batang lalaki. Agad namang tumakbo ang mga doktor at iba pang mga nurse para puntahan ang baby. Sa hindi maeksplikang kadahilanan, nagkaroon ng kakaibang discoloration ng balat ng bata. Nagkaroon ito ng patches na pink at blue na lumilitaw at nawawala. Isang bagay na ngayon lang nila nakita sa isang pasyente. 40 minutes ang nakalipas, matapos ang ilang beses na pag-resuscitate sa sanggol, ito ay tuluyan ng binawian ng buhay. Kalaunan, si Lucy pa ang nagabot ng sanggol sa kanyang ina na unang beses pa lang nito mahahawakan. Kinabukasan, sa muling pagpasok ni Lucy sa kanyang shift, si Baby B na batang babae na siyang kakambal ni Baby A ay mas malala ang kalagayan kesa kay Baby A. Ito ay kinailangang i-resuscitate ng ipanganak pero agad din naman naging stable ang lagay. At dahil nga kamamatay lang ni Baby A, ang mga magulang ng mga sanggol ay hindi umalis sa tabi ni Baby B. Gusto nilang makasiguro na maayos at walang mangyayari sa kanilang natitirang sanggol. Dahil napansin ng mga nurses, kasama na ni Lucy ang pagod ng mag-asawa, kinumbinsi nila na magpahinga na muna ang mga ito dahil stable naman si Baby B. Sinabihan nila ang mga ito na sila na muna ang bahala sa baby kung kaya pumayag naman ang mga magulang. Bandang hating gabi ng June 9, 2015, si Baby B na sumailalim din sa pangangalaga ni Lucy, 28 hours matapos mamatay ang kanyang kakambal, ito ay bumaba ang blood oxygen level. Ang nasal prong na siyang nagsusupply dito ng oxygen ay hindi na nakakabit sa ilong nito. Ganap na 12:30 AM, ang baby monitor ni Baby B ay tumunog. Agad na tumakbo ang mga doktor para i-check ang sanggol. Pero ito ay kulay asul na at hindi na humihinga. Katulad ng nangyari kay Baby A, nagkaroon din ng mga purple na patches sa balat si Baby B na siyang nawawala at lumilitaw muli. Agad na nagsagawa ng CPR ang mga doktor sa sanggol at matapos ang 10 to 15 minutes ng pagre-resuscitate, si Baby B ay nakarecover. Sa kabutihang palad, si Baby B ay hindi naman nagkaroon ng pangmatagalan na side effects sa nangyari sa kanya. June 11, 2015, 3 araw matapos mamatay ni Baby A, nag-message si Lucy sa manager ng neonatal unit at ito ay nag-o-offer na magtrabaho ng extra shifts. January 14, 2015, si Baby C ay ipinanganak. Ito ay 10 weeks premature at nagtitimbang lamang ng 1 pound at 12 ounce. Gayunpaman, kahit na premature, ito ay nasa stable na condition naman. Noong gabi na iyon, si Lucy ay naka-assign sa ibang baby at nasa ibang kwarto. Nang ang nurse ni Baby C ay saglit na umalis, nakahanap na naman ng pagkakataon si Lucy na mag-inject na air sa nasal prong ng sanggol. Kaya ilang sandali lang, ang baby monitor ng sanggol ay biglang tumunog. Agad na bumalik ang nurse nito para i-check si Baby C at doon nakita niya si Lucy na nasa tabi ng higaan ng sanggol. Saglit na nakarecover ang sanggol pero makalipas lamang ang 15 minutes, ito ay nag-umpisa na namang magkaproblema. Kahit pa bigyan ito ng emergency medical intervention, si Baby C ay tuluyan ng nag-cardiac arrest. Matapos mamatay ni Baby C, nag-text si Lucy sa kasamahan niyang nurse na siya ay nahihirapang pangtanggapin ang pagkamatay ni Baby A. Pero ito ay nadagdagan pang muli nang mamatay si Baby C. Dinagdag niya pa na nakadudurog daw ng puso ang pagkamatay ng mga bata, pero kailangan niya mag-move on. Makalipas ang 1 linggo, si Baby D na isang batang babae ay pinanganak na merong suspected infection. Ang bata ay mahina at maputla matapos na siya ay ipanganak. Pero nang siya ay ginagamot na, maganda ang kanyang response sa treatment na ibinigay sa kanya. Hanggang bigla na lang nag-deteriorate ito at nag-collapse ng 3 beses noong madaling araw ng June 22.
Sa ikatlong collapse ng sanggol, ang mga doktor at nurses ay nagsubok na mag-CPR ng 28 minutes at nagbigay ng 6 na dose ng adrenaline. Si Baby D ay kinakitaan din ng skin discoloration at rashes na basta na lang lumalabas. Ito ay kapareha ng nakita kay Baby A at Baby B. Katangi ang particular sa mga batang sinabotahe ni Lucy sa pamamagitan ng pag-inject ng air sa bloodstream ng mga ito. Napag-alaman na matapos mamatay ni Baby D, si Lucy ay nag-text sa mga kaibigan niya na sinasabi nito na ang sanhi ng kamatayan ng mga sanggol ay natural causes lamang. July 2, 2015, ang head ng neonatal ward ay nag-utos na magkaroon ng internal review sa pagkamatay ni na Baby A, C at D, pati na din ang muntik na kamatayan ni Baby B. Ang Director of Nursing at Deputy Chief Executive ay nagsabi na si Lucy ang nurse na parating naka-duty sa gabi ng kamatayan ng mga sanggol. Hindi naman natanong ng mga kinauukulan si Lucy hinggil dito. Kung kaya, tuloy pa rin sa pagtatrabaho si Lucy na parang wala lang nangyari. Bandang Agosto, ang kambal na si Baby E at Baby F ay dapat ipapanganak sa Liverpool Women's Center pero puno ang ospital noon. Kaya ang ina ay pinadala sa Countess of Chester para doon manganak. Makapanganak, habang patungo sa unit ang ina ng mga sanggol, narinig niyang iyak ng iyak si Baby E at nakita niya na ang anak ay may lumalabas na dugo sa bibig. Dahil nagulat ang ina, agad itong sinabihan ni Lucy na paparating na ang doktor para tignan ang anak niya. Sinabihan niya ang ina ng kambal na mas mabuti nang umalis na muna siya at sila na ang bahala sa sanggol. Idinugtong pa ni Lucy na sana daw ay pagkatiwalaan siya nito dahil siya ay isang nurse. Nagpatuloy sa pagsuka ng dugo ang sanggol at nasabi ng doktor na tumingin sa bata na ngayon lang siya nakakita ng sobrang pagdurugo sa ganoong kaliit na sanggol. 47 minutes na binigyan ng CPR si Baby E, pero sinabi ng mga doktor na itigil na ito dahil hindi na ito nakikitaan ng paghinga. August 4, 2015 nang pumanaw ang bata. Matapos noon ay ibinigay na si Baby E sa mga magulang para kanila itong mahawakan sa huling pagkakataon. Katulad sa ibang mga sanggol na namatay, nag-inject din ng air si Lucy sa bloodstream nito. Kinabukasan August 5, 2015, matapos mapatay si Baby E, gumamit naman ng insulin sa unang pagkakataon si Lucy para tangkaing lasunin ang kakambal nitong si Baby F. Si Lucy ang nurse na nakatoka sa sanggol. Si Baby F ay binigyan ng mga doktor ng total parental nutrition bag of fluids. Di nagtagal, biglang bumagsak ang glucose level ng bata at tumaas ang heartbeat nito. Chinek ang insulin level ni Baby F at hinihinala nga na may nagbigay ng insulin dito para ito ay malason. Dahil wala namang sanggol sa unit ang binibigyan ng insulin, kaya imposibleng magkaroon ng pagkakamali na magkapalit ang mga gamot ng mga baby sa unit. Sa puntong ito, ang lead consultant ng unit ay ipinaalam na hindi siya masaya na si Lucy ay nagtatrabaho pa din sa unit, pero ito ay hindi pinansin ng mga kinauukulan. 4 na araw matapos ang pagtatangka, nalasunin si Baby F sa isang text message sa pagitan ni Lucy at kasamahan sa trabaho. Sinabi ni Lucy na siya ay niyakap at pinasalamatan ng mga magulang ng kambal na si Baby E at Baby F. Nagpasalamat umano ang mga ito sa pagmamahal at pag-aalaga na kanyang ibinigay kay Baby F. Sinabi din ni Lucy na nalulungkot siya dahil pumanaw si Baby E, pero ginawa niya lang daw ang bagay na kahit sino ay gagawin para sa kanilang mga anak, at natutuwa daw siya dahil tama ang kanyang ginawa. Si Baby G ay ipinanganak sa ibang ospital noong August. Ito ay sobrang premature kung kaya ito ay inilipat sa Neonatal Intensive Care Unit ng Countess of Chester Hospital. Nagpakita naman ng progress si Baby G hanggang sa malapit na umabot ito sa kanyang ika-100 days of life. September 7, 2015, para i-celebrate ang okasyon, ang mga nurses ay nag-decorate sa unit ng mga banner at naghanda pa ng cake. Pero matapos ang selebrasyon, si Lucy ay nagtangkang patayin si Baby G sa pamamagitan ng pag-overfeed sa bata.
Dahil sa sobrang gatas na ibinigay ni Lucy kay Baby G, ito ay nagsuka ng nagsuka. At kalaunan ay nawala na ng malay at hindi na humihinga. Di naman nagtagal, ang sanggol ay nakarecover at ito ay muling inilipat sa ospital kung saan siya ipinanganak. Matapos ang 2 linggo, dahil kailangan pa din ng intensive care ni Baby G, muli na naman itong inilipat sa Countess of Chester Hospital. Umaga ng September 21, 2015, matapos padedehin ni Lucy si Baby G, muli na namang nagsuka ang sanggol at bahagyang huminto ang paghinga. Pero si Baby G ay lumaban para sa kanyang buhay at nakarecover sa mga pangyayari. Subalit bilang resulta ng mga insidente, si Baby G ay naging severely disabled. Matapos nito, ang mga staff sa ospital ay nagumpisa ng magkaroon ng kani-kanilang mga opinyon. May mga pagsususpecha at bulong-bulungan na ngayon ay kumakalat sa ospital. September 26, 2015, si Lucy ay nag-text sa isang manager na nag-send sa kanya ng isang supportive message. Sa sagot ni Lucy sa manager, sinabi nito na siya ay naiinis sa kanyang mga naririnig na hindi maganda tungkol sa kanya. At sinabi din niya na masarap gampanan ng kanyang trabaho at gusto niya lang daw na ibigay ang best para sa mga sanggol at sa mga pamilya nito. October 13, 2015, isang sanggol na naman ang kawawang naging biktima ni Lucy. At ito ay ang batang babae na si Baby I. 4 na beses pinagtangkaang patayin ni Lucy ang buhay ng sanggol na ito. Nag-inject na namang muli si Lucy ng air sa stomach ng bata sa pamamagitan ng nasogastric tube nito. Sa 2 beses ng pagtatangka ni Lucy, isang kasamahan niya sa night shift ang nagsabi na nakita niya si Lucy na nakatayo sa madilim na bahagi ng unit at sinabi din umano ni Lucy na si Baby I ay namumutla. Nang buksan ng kasama ni Lucy ang ilaw, ay napansin niya na halos di na daw humihinga si Baby I at si Lucy ay nakatayo lamang at walang ginagawa para tulungan ng sanggol. Dahil ibang nurse na ang hahawa kay Baby I kinabukasan, itinext niya ang shift leader nurse. Tinanong niya ito kung pwedeng siya na lang ang mag-take over kay Baby I pagpasok niya. Noong una ay pumayag ang shift leader nurse, pero maya-maya ay nag-text back itong muli at sinabi nito na hindi na siya ang magte-take over sa sanggol. Nagtanong si Lucy kung may problema ba, pero sumagot lang ang shift leader nurse na kailangan mag-rotate ang mga nurse sa pag-aalaga kay Baby I. Matapos noon ay unti-unti na ngang nakarecover si Baby I, pero kailangan ng sanggol na manatili pa sa intensive care unit. Hanggang dumating ang October 23, muli na namang may nangyari. Ang vital signs ng bata ay bigla na lang bumagsak. Agad namang na-revive si Baby I, pero wala pang 1 oras, ang monitor ng sanggol ay muli na namang tumunog. Ang kasama ni Lucy sa unit ay natagpuan si Lucy na nakatayo sa tabi ng incubator ni Baby I. Ang nurse na ito ay naramdaman na may mali sa mga nangyayari, kung kaya gusto niya tumulong, pero sinabihan siya kaagad ni Lucy na kaya niyang i-handle ang sitwasyon ni Baby I. Muling sumama ang lagay ng sanggol at sa pagkakataong ito ay hindi na na-revive pa ito. Pagkatapos noon ay nagbigay pa ng sympathy card si Lucy sa mga magulang ni Baby I. October 26, 2015, sa wakas, ang mga senior doctors ay nakakita na ng pattern sa mga pagkamatay ng mga sanggol at sa presensya ni Lucy sa lahat ng mga insidente. Ang mga consultants naman ay nagpahiwatig na ng kanilang pagkaalarma sa management, pero ang mga ito ay hindi naniniwala na merong staff na maaaring manakit sa mga sanggol. February 8, 2016, ang ikalawang review ay ipinag-utos ng mga doktor matapos ang di inaasahang pagkamatay ng 5 sanggol sa loob lamang ng kalahating taon at halos pagkamatay ng 6 pang mga babies habang sila ay nasa unit. Sa isang meeting na isinagawa, ang koneksyon ni Lucy sa pagkamatay ng mga bata ay nabanggit. Nag-request agad ng isa pang meeting ang lead clinician ng neonatal unit sa mga executives ng ospital pero walang meeting na naganap. April 9, 2016, si Lucy ay nagtrabaho ng day shift ng kanyang tangkaing patayin ang mga kambal na sina Baby L at Baby M. Binigyan niya ng di-autorisadong dose ng insulin ng sanggol na si Baby L at pagkatapos ay nag-inject ng air sa bloodstream ni Baby M.
Ang ginawang ito ni Lucy kay Baby M ay nagdulot ng kamuntikang pagkamatay ng sanggol dahil bumagsak ang heart rate nito at nahirapang huminga. Mabuti na lang at mabilis na nakarecover si Baby M noong gabi. Ganun pa man, ito ay nagkaroon ng brain damage sanhi ng ginawa ni Lucy. May 11, 2016, ang lead clinician ng neonatal unit at executives ng ospital ay nagpulong ukol sa tumataas na bilang ng mga batang namamatay sa ICU. Dito, nabanggit ng mga executives na walang ebidensya na makapagsasabi na si Lucy ay may sala sa mga pagkamatay ng mga bata, kundi ang lahat ay pawang coincidence lamang. At dahil nga walang aksyon na naganap, patuloy pa rin na magkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng masama si Lucy. June 3, 2016, nagtangkang patayin ni Lucy si Baby N, isang araw matapos na ito ay maipanganak. Bukod sa pag-i-inject ng air sa nasogastric tube ng sanggol, itinulak din ni Lucy ang tube na ito sa lalamunan ng bata na siyang nagdulot ng trauma dito. Ang sanggol ay nakarecover matapos na ito ay bigyan ng emergency assistance ng mga doktor at nurses. Matapos nito ay saglit na nagbakasyon si Lucy, pero pagbalik niya sa trabaho ay balik na naman siya ulit sa kanyang gawain. Si Baby O ay isa sa mga magkakapatid na triplets. Nasa maayos na kondisyon ng bata at stable hanggang sa hapon ng June 23, 2016. Si Baby O ay nakaranas ng biglang pagbagsak ng kanyang kondisyon at siya ay namatay. Si Lucy ay nag-inject ng air sa feeding tube nito kung kaya naharangan ang daluyan ng hangin ng sanggol, dahilan para mag-collapse ang baby. Isang nurse ang nagsabi na dapat ilipat si Baby O sa ibang kwarto para ma-monitor ito ng husto pero tumanggi si Lucy. Bandang 2:40 PM, matapos bigyan ng fluids ang bata, biglang bumagsak ang oxygen level at heart rate nito. Matapos noon ay binigyan ng oxygen mask ang sanggol at na-intubate. Meron ding nakita mga rashes kay Baby O kapari sa mga nakita sa mga batang pumanaw. Matapos ang isang oras, si Baby O ay biglang nag-collapse na naman kaya binigyan na ito ng CPR. Makalipas ang 25 minutes na pagre-revive dito, itinigil na nila ang pagre-resuscitate sa bata. Kinabukasan, June 24, 2016, si Lucy ay bumaling naman sa isa pa sa mga triplets, at ito ay si Baby P. Nag-inject ng air si Lucy sa nasogastric tube ni Baby P habang ito ay pinapakain niya. Ang sobrang hangin na ibinigay ni Lucy sa sanggol ay nakasira sa diaphragm nito. Inisip ng mga doktor na ang sanggol ay makaka-recover kaya inihanda nila ito para ilipat sa ibang ospital. At habang inihahanda nila si Baby P, sinabi ni Lucy na hindi naman siya aalis dito ng buhay, di ba? Subalit di nagtagal at namatay din si Baby P. Dahil sa pangyayaring ito, muli na namang naalarma ang mga boss sa ospital. Sa pagkakataong ito ay tinanggal na nila sa unit si Lucy. Ang mga nurses sa neonatal unit ay binigyan ng memo na sila ay sasailalim sa individual clinical supervision bilang parte ng external review na isasagawa sa lahat ng mga taong involved sa napakaraming insidente ng pagkamatay ng mga sanggol. Iniligay muna sa administrative duty si Lucy at pagkatapos ay inilipat sa Risk and Patient Safety Office. September 2016 ay hiningi ni Lucy ang tulong ng kanilang union para iapila ang pagkakatanggal niya sa unit. May 2017, ang ospital ng Countess of Chester ay humingi na ng tulong sa mga pulis para sa pag-iimbestiga na kanilang ginagawa. Sinabi ng mga boss sa ospital na ginagawa nila ito para matukoy ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga sanggol. July 3, 2018, si Lucy Letby ay inaresto sa kanyang tahanan para sa salang 8 counts ng murder at 6 counts of attempted murder. Pagkatapos noon ay nag-search ang mga pulis sa kanyang tahanan. Pinalawak din ang investigasyon at sinamang investigahan ang Liverpool Women's Hospital kung saan siya ay naging student nurse. Pero si Lucy ay nakapag-bail noong July 6, 2018 habang patuloy pa rin sa kanilang investigasyon ang mga pulis. Sa ginawang search ng mga pulis sa bahay ni Lucy, sila ay nakakuha ng mga dokumento at diary na siyang naging importanteng ebidensya laban dito.
Sumunod na taon, June 10, 2019, si Lucy ay naaresto sa pangalawang pagkakataon. Ito ay para sa 8 counts of murder at 9 counts na kaso ng attempted murder. Muli siya ay nakapag-bail dito. March 13, 2020, si Lucy ay sinuspindi na ng Nursing at Midwifery Council. November 11 ng parehong taon, si Lucy ay muling naaresto. At sa pagkakataong ito, siya ay nakasuhan na ng 8 counts of murder at 10 counts of attempted murder. Siya ay inilagay na sa kustodiya ng mga pulis at hindi na maaaring mag-bail. Nang mag-umpisa ang trial ni Lucy sa Manchester Crown Court, nag-plead siya ng not guilty sa lahat ng mga kaasong isinampas sa kanya. August 18, 2023, matapos ang mahabang deliberasyon, si Lucy ay napag-alamang guilty sa murder ng 7 bagong panganak na mga sanggol at 6 na attempted murder. Siya ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad ng parole. Sinasabing ang motibo ni Lucy sa pagpatay sa mga sanggol ay dahil pakiramdam niya ay para siyang Diyos habang ginagawa niya ang kanyang krimen. Natutuwa siya na paglaruan ang emosyon ng mga magulang ng mga sanggol na kanyang biktima. Ang management naman ng Countess of Chester Hospital ay pinuna ng mga tao dahil sa pagsasawalang bahala nila sa mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga sanggol. Kung sa umpisa pa lamang ay tinignan na nila ang mga warning signs, maaaring hindi umabot sa ganun kadami ang bilang ng mga batang namatay.